Tuloy po tayo sa ating pong balitaan. Nagkakasakit na ang mga residenteng apektado ng pagtagas ng langis mula sa mga nasunog na mga bodega dyan sa lalawigan ng Laguna. At sarap nito, humingi ngayon ng tulong ang Philippine Coast Guard o PCG para mapabilis ang gagawing cleanup drive. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, 24/7 na ang ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa paghigop sa mga kumalat na langis sa San Isidro River dito sa San Pedro, Laguna para matapos na yung paghigop sa mga kumalat na langis. Nasa 258 drums o katumbas ng 51,000 litro ng langis na ang nakukuha mula sa ilog. Ilang araw nang idinadaing ni Aling Catalina ang pananakit ng sikmura. Duda niya, epekto ito ng masangsang na amoy mula sa oil spill sa gilid lang ng kanilang bahay. Madaling araw, nagising ako dahil sobrang amoy, napakabaho. Nung tignan nga namin yan, nung lumabas kami, itim na siya. Gawa daw ng langis nga, yun nga, masakit ang ito, naninigas yung sikmura ko. Hanggang ngayon, ilang araw na po naninigas sikmura nyo? Umpisa ho nung nag-ano yan, masakit. Pero yung lumalakas po yung amoy niya, pag lalo ng malakas ang hangin. Dahil nakaharap mismo sa San Isidro River na apektado ng oil spill ang kanilang kusina, hindi na sila makapagluto rito. Dito na lang po nagluluto sa may tindahan. May lutoan naman po dyan. Kaya lang po, minsan yung mga apo ko, pag naglalaba doon, mabilisan. Minsan, kapag hindi talaga kaya ang amoy, nakikitulog sila sa katabing tindahan na nakaharap sa kalsada. Ang mga kumalat na langis sa ilog nanggaling sa nasunog na hilera ng mga warehouse sa Kenjan Complex sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna noong Enero 24. Umaasa ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na sana matapos na ang paglilinis sa mga kumalat na langis. Sa pagtaya ng Philippine Coast Guard, posibleng abuti ng isang buwan bago tuluyang malinis ang ilog. Pero ayon kay Lieutenant Junior Grade Alvin Austria, Incident Commander ng Oil Spill Response Operation sa San Isidro River, 24/7 ang kanilang operasyon at may mga paparating pa silang equipment para mas mapabilis ang operasyon. Opo, 24/7 po ang aming operation. Sa parehong paraan, 24/7 din po namin itong binabantayan para masiguro na wala pong makakalusot ng mga contaminants kahit po sa gabi. Sa ngayon po, ang gumagana po ay dalawa at simultaneous po, pinagpapahinga po namin yung isa dahil continuous po yung paggamit ng makina at para po masiguro namin na tuloy-tuloy yung operasyon, dalawa po ang ni-utilize namin. Mula sa 2,000 metrong bahagi ng ilog na apektado ng oil spill, nasa 650 meters na lang ang apektado ng tumagas na langis. Estimation ng 160,000 liters. At yan po ay estimation pa lang po at mapafinalize po namin yan pagkatapos po ng investigasyon. Sa napag-alaman namin, ito po ay consist po ng mga nasunog na gulong at mga lube oil po. Based po ito sa inventory na idiniklara po ng warehouse. Sa ngayon, kontrolado na anyang sitwasyon. May mga nakalatag pa ring oil spill boom ang Coast Guard habang patuloy ang kanilang paghigop ng langis. Sa kabuuan, meron po kasi tayong 3 segment ng spill boom at sa bawat pagitan po nun, meron pong spill absorbent po na tinatawag. Kaya po kung meron pong makalusot na mga contaminants sa isang layer po, meron pa pong mga susunod na mga segment ito na kailangan daanan. Sa parehong paraan, meron din po kami mga tao na pinapadala para i-assess po kung intact po yung mga nakakabit po na spill boom. Wala rin anyang dapat ipangamba dahil malayo pa ito sa Laguna de Bay. Ang Coast Guard na hindi magkakaroon ng malakas na pag-ulan o hindi magkakaroon ng bagyo para mapabilis na yung paghigop nila sa mga kumalat na langis mula sa ilog. Ang City Health Office naman ng San Pedro ay nagsasagawa ng information and education campaign sa mga apektadong residente para maiwasan yung pagkakasakit at nagkakaroon din ng regular na testing sa mga pinagkukunan ng tubig sa 2 apektadong barangay para masiguro na hindi makokontamina yung ginagamit na tubig ng mga residente.
Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, alam natin na nagkasunog, no? Pero natukoy na ba ng ating otoridad, lalo na siguro sa BFP, kung bakit hindi napigilan yung pagtagas ng oil dyan, ng langis? Sa ngayon, Alex, patuloy pa rin daw kasi yung ginagawa nilang investigasyon. Alam mo, kanina pinuntahan natin para malaman natin kung gaano kalayo yung distansya nitong Kenjan at saka nitong San Isidro River. Aba, nasa higit 5 kilometro yung layo nila. At sa pagtatanong-tanong natin, meron daw kasing sapa doon sa may likod nitong Kenjan Complex kung saan nagkasunog na doon nangyari yung doon tumagas at hanggang nakarating dito sa may bahagi nga ng San Isidro River. Oh, hindi kaya may tubo dyan sa mismong ilog? Sa ngayon, hindi pa matiyak, Alex, ng Coast Guard kung mayroong tubo sa ilalim sapagkat yung investigasyon daw kasi ay isinasantabi muna nila at inuuna muna nila na makumpleto yung siphoning operation mula doon sa mga kumalat na langis dahil iniiwasan daw nila mas malaking problema kasi kung aabot ito hanggang sa may bahagi ng Laguna de Bay. O, panghuli siguro, Mads, dahil Coast Guard lamang nagtatrabaho dyan, no? May tulong na bang ginawa yung private company dyan, yung Kenjan yan? Nakipag-ugnayan naman daw yung Kenjan. Actually, nag-offer daw yung Kenjan na sila yung mangunguna sa siphoning operation. Kaya lang ang sabi ng Coast Guard, medyo nababagalan sila sa Kenjan. Kaya sila na mismo yung agad na kumilo. So ang nangyari, ang naging tulong daw ng Kenjan, sila yung nag-provide ng malalaking container na nakita mo doon sa ating video. Yung malalaking container na square, yon daw ay nanggaling sa Kenjan. At may iba pa namang tulong na ibinibigay din sa kanila. O, yung perwisyo na dulot sa mga kababayan natin dyan, siguro unahin rin ng Kenjan na company na mabigyan sila ng siguro konting pampalubag loob. Dahil nga, kundi air pollution, abay noise pollution rin ay naibibigay dyan sa ating mga kababayan, Mads. Totoo, tama ka dyan, Alex. Kaya yun, nakausap natin yung taga San Pedro City LGU. Ang sabi, nakipag-ugnayan na rin sila sa DNR at nang sabi naman ng DNR, unahin lang daw na tapusin itong mga naging problema at pagkatapos ay sa sila magsasagawa ng mga investigasyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo, nag-uulat live dyan po sa San Pedro, sa lalawigan ng Laguna. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.